Alright, lumalala na ba? Gumagaling na ba? May papalitan na ba? O ipipilit pa? Yan. Panoorin natin to mga kapatid. Galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Nasa description niyan. I-subscribe niyan. Dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa Pilipinas kung mahal. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, i-play na po natin ito. Ano po ba ang meron? Ano na po ba talaga ang kaganapan? Sir Banat Bay. Okay, simulan na po natin. Meron kasi ngayong news na kung saan sinabi ng Supreme Court. Balita na lang natin kahit wag na nating i-play. May balita kasi ngayon. Ito legit naman po ito na sinasabi ng Supreme Court. Narito ang Balitang Pinoy TV. Etong kay BP Sara Duterte na yung kanyang impeachment, pinagtibay ng Supreme Court ang desisyon na kung saan ay hindi tama ang ginawa ng Kamara. Naku po, pambihira kayo, oo. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Malaking bagay ho talaga yung kahit like lang. Sa akin, like lang. Subscriber, marami na tayo. Pwede na ho yan yung like ho kasi mga kapatid, malaking tulong sa amin, may re-recommend tayo. No? Basta mag-like kayo. Suyo lang ba, no? Okay, i-play na natin. Alam mo, ang nakikita ko dito, sabi ng Supreme Court, wala na yung impeachment na yan. Basura na, kumbaga, Ngayon, di umano, si Tito Sen, nakikita ko lang sa Facebook, ewan ko lang kung totoo. Gusto niya nang ituloy na rin daw yung chacha. Charter change ba tawag doon, no? Para maiba yung batas. Mukhang nalulungkot siya lumilitaw sa akin sa newsfeed ko Mukhang nalulungkot siya kung bakit si BP Sara hindi na nga matutuloy yung impeachment. No? Etong mga nakaupo, pangkalahatan etong mga nakaupo na umaapi kay BP Sara, magtrabaho naman kayo. Trabaho naman, sir, mga ma'am. Mga lintik kayo, puro na lang Duterte ang inaatupag nyo. Duterte sa umaga, Duterte sa gabi, hanggang tanghali, hanggang kahit sa anong araw. Yung Trillanes nyo din. Nangyari sa aking mic. No? Pati mic ko, sinasabot tayo. Si Trillanes din, parang ganun. Wala na nga sa eksena. Pinipilit pa rin. Labas pa rin ng labas. Gusto pa din ipahuli si Bato, wala ngang warrant of arrest. Meron daw silang warrant of arrest yung mga taga-kabila. Bakit di nyo huliin kung meron? Wala kayong ginawa kundi batikusin ang mga Duterte at ang mga kaalyado nito. Yung Pilipinas lubog na. Kawawa na yung Pilipinas nating mahal. Ganon na lang ba yun? Matatapos na lang ba ang mga termino ninyo na wala kayong ginawa kundi batikusin ang mga Duterte? Planuhin kung paano pabagsakin. Magsama-sama na naman daw yung mga kakamping kasi pag nanalo daw si BP Sara bilang Pangulo o maupo bilang Pangulo, wipe out daw yung pink, wipe out daw yung mga sumusuporta kay BBM, kay ganire, kaya kailangan magsama-sama. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, mga sir, mga ma'am. Ang kakapal. Ganyan ba kalakas ang mga Duterte? Hindi nyo kayang buwagin? Simple lang, maging matuwid kayo. Maging mabuting tao kayo. Huwag kayong magnakaw ng kaban ng bayan. Habang nagtatrabaho kayo, maging maayos yung pagtatrabaho ninyo at huwag nyong haluan ng kahit anong kalokohan. Maging tapat kayo sa katungkulan ninyo. Doon, magiging kakampi nyo si BP Sara. Pero pag hindi, lahat ng mga kurakot sa tingin ko
mananagot kapag umupo si VP Sara. Okay, i-play na ho natin. Usapan na po natin. Dali, meron kasi tayong ang tagal itong dina-download ko. Bakit ang bagal ng pag-download ngayon? Meron kasi ngayong news na kung saan sinabi ng Supreme Court. Balita na lang natin kahit wag na nating i-play. May balita kasi ngayon. Ito, legit naman po ito na sinasabi ng Supreme Court na pinagtiba yung decision nila. Di ba nagkaroon ng decision na sinasabi yung ginawa ng Kamara medyo sumablay, di ba? Doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. So, sumablay yun. So, pinagagawa sila ngayon ng para bagang gumawa yung Congress o nag-file ng motion, MR, para sabihin na, uy, tama naman yung ginawa namin, blah, 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 ganito, and it is legal. Actually, alam ko, pati yung ibang mga senators, I'm not sure. Pero yun ang gusto. Para bagang antayin ng mag-final decision ang Supreme Court regarding this motion. Kasi ano yan it's part of due process, yung motion, yung MR. Kaya nga tingnan nyo, ito yung sample ko sa inyo nung MR. Di ba yung kapo diniscuss natin yung kay Topacio? Nag-MR pa yung kampo ni Revilla, nag-issue na ng warrant. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Gumawa sila ng another step even if there is a MR, which is the warrant. Dito, makikita mo, hindi tinuloy yung impeachment kasi wait lang, may motion di ba? May problema. I mean, merong pang appeal, merong pang gusto. So, pag may motion, tigil muna. Any action of the court or anything should stop. Kasi may motion. That's the idea That's the due process, yung motion. Although this is not a court against, sabihin na natin, crimes, pero ito po impeachment. Pero ganun po yung prinsipyo. Once may motion, medyo muna tayo, stop muna, wag munang itutuloy, antay natin yung talagang final decision nung kung saan pinasa yung motion. And this particular case is a Supreme Court. At ayan na nga, malinaw sinabi ng Supreme Court na pinagtibay niya yung unang desisyon that there were violation hindi naman violation, parang hindi nasunod na protocol pagdating sa pagpasa ng impeachment from the House going to the Senate. So pinagtibay yun ngayon ng Supreme Court. Okay, dahil dyan, palakpakan. Siguro naman yung mga illegal illuminaries. Gawin na natin illegal. Kasi natawag nilang legal luminaries. Sige, gawin na lang natin legal mga illegal Illuminati pala yung mga legal illuminaries. Yan. Ay nako. Anyway, nakakatawa lang talaga. Nakakatawa lang po dahil ngayon, obvious na. It's really, really clear that the Congress, diba, is somehow yung kanilang authority ay in-abuse doon sa pagpasa ng impeachment. Diyan, mapapatunayan mo yung mga haka-haka dati na talagang gusto nilang matanggal o yun ang kagad ng unang misyon ni Romualdez na matanggal sa posisyon at hindi na makatakbo sa 2028. Remember that's the idea of the impeachment Hindi na talaga patakbuhin sa 2028 itong si VP Sara. Lugpuin as in lahat lahat ng anything, lahat ng sa tingin nila ay hindi makakasuporta. Lahat ng sa tingin nila na makakasuporta kay VP Sara Duterte, tatanggalin, pipilayin. Lahat po yan. Actually, napagtanto ko nga alam naman po natin one of the vote-rich na city ay ang Cavite. Alam natin na pro Duterte itong si Revilla. So sa 2028, malamang ang di-declare ng pro Duterte, pero kumampi yan sa kumampi yan doon kay Martin Romualdez di ba? Ngayon lang nangyari ito. Ayan, balik ka tuloy kulungan. Diba? Cavite is, di ba? I mean, even if ang mga taga Cavite gusto talaga kay VP Sara Duterte, pero naman. Kasi yung makinarya, yun yung pinipigilan yung makinarya. Kailangan yan sa polls, during the election, yung legwork ika nga. Alam nila na vote-rich city ang Cavite. So, pinilayan nila si Revilla. Ayun. Ngayon, sino ba ang tatakbong di umano? Yung mahilig umepal at magsabing, ako ay handang ayusin ako ay alam kong gagawin sa Pilipinas. Sino ba yung ganun? Di ba mga Rimulya? Jama. Kaya pala ngayon pa lang, ginaganyan na nila. Kumbaga yung estilo na gagawin nila, base ho sa ating napanood. Ngayon, pagkakaintindi lang ho natin. Di ba si Romualdez muna, naalala nyo dun sa lugar nila, dinisqualify yung katunggali niya. No, yun lang, yun ang masama Kahit taga dun naman, dinisqualify. Siyempre, ang laki ng pera sigurong hawak ni Martin Romualdez. Kaya siguro ganun-ganun na lang, Ngayon, yung estilo na yan, siguro naimana sa mga kaalyado nila. Kaya ito si Revilla, ganyan ang ginawa. No?
Ewan ko lang sa mga taga Cavite kung ako sa inyo, pagka may mga anomalyang mangyayari diyan, hindi nyo gusto at walang kalaban, wag na kayong bumoto. O kaya yung kalaban ninyo, ay yung makakalaban nila Rimulya, halimbawa lang naman, gustong-gusto nyo. Tapos gagawa nila ng magic, no? Doon sa Comelec. Kung sakali lang naman, ito hindi totoo. Ang mangyayari niyan, wag na lang kayong bumoto, no? Wag na lang kayong bumoto, mahirap na eh. Kasi ako man hanggang ngayon nagugulat ako sa nangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari pero bakit nanalo yung mga dilaw sa Senado. Wala na ho eh. Hindi na ho sila talaga mananalo. Wala na. Wala na, erase na. Pero bakit nakaupo yung mga yan? Si Risa nanalo, naalala nyo? Paano? Diba? Hindi nila makokontrol ang presidente at vice president ng mga time ng Uniteam. Sobrang lakas. Kaya siguro nag-plan B, plan C. Ito yung haka-haka ko lamang. Okay, tuloy na tayo. Makikita mo talaga yung Tuloy na natin. Bulol-bulol. yung kaso ni Senator Bong Revilla. Talagang ano lang ito eh. Masasabi mo talagang politika. Kaya bantayan natin yan. Anyway, sinasabi ko kaganina na bakit ang presidente tila tawa ng tawa kahit palala na ng palala ang krimen sa Pilipinas. Alam nyo, this is so sad. Actually, every time may nakakausap akong pinklawan, meron ng mga nakakausap ng pinklawan. Hindi kami nag-aaway ng mga pinklawan kung kakilala. Yung ayaw kay Duterte. Pinapaliwanag ko sa kanila kung bakit. Kasi sa kanila parang masyadong radikal yung approach ni Pangulong Duterte pagdating sa droga. Yun lang naman ang pinakareklamo nila eh. Yung masyadong radikal, bakit daw pinapapatay, yung mga ganyang eksena. Hanggang pinapaliwanag ko sa kanila yung mga nangyayari sa Pilipinas. Yung sabi ko, ang Pilipinas, hindi natin pwedeng magkaroon ng presidenteng ngingiti-ngiti, kakaway-kaway, kung ano-anong ginagawa. Ang kailangan natin yung talagang siga. Kailangan natin yung talagang, kasi grabe na ho, pasaway ho ang Pilipino. Tayo isa siguro sa pinakapasaway na mga nationality. Oo, sumusunod yung iba, pero marami pa rin talagang pasaway sa Pilipinas. Pumunta ka na lang sa kalsada, napakaraming pasaway dyan. Yeah? Kita mo nang walang babaan, bababa pa rin. Walang tawiran, tatawid pa rin. Talagang pasaway ang mga Pilipino. Ito nga recently, papakita ko sa inyo yung lumalalang krimen sa Pilipinas. Ito mantakin mo may daladalang kutsilyo sa airport. Nung siya ay pinuna, bakit kami kutsilyo sa bag? Binunot yung kutsilyo. Sabi ko, ano kaya ang natira nitong mamang to? Bakit ganun? Kasi airport yan. Ba't ka magdadala ng kutsilyo? Di ba? Airport yan may ba't daladala kang kutsilyo? Tapos hindi lang yun. Nung kinukuha na, yung pinapaano na sa'yo, pinalalabas sa'yo, gagamitan mo ng iyong pagiging bayolente. Ganito na nangyayari sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ito mga papakita ko sa inyo dahil sa pangangailangan nila na masustentuhan ng droga nila. Remember, that's the problem of drugs. Ang drugs po kasi, hindi yan yung halimbawa lang isang kutsarita lang ginagamit mo sa isang linggo. Next week, isang kutsarita na naman na shabu gagamitin mo. Hindi ganun. Progressive yan. Kasi nga, nawawala na yung amats ewan ko, inang kwento sa akin At saka binigyan kami dati ni Pangulong Duterte niya ng pag-aaral tungkol sa droga. Nabasa ko doon. Talagang yan, progressive. Kailangan, from time to time, magdagdag para yung tama. Kasi pag hindi ka nagdagdag, yung tama nawawala na. Dahil doon, magastos nga naman. At dahil sa magastos, dahil nga sa wala ka ng trabaho, dahil addict ka, kailangan mo nang gumawa ng mga crimes, di ba? Hindi ko alam kung itong mga susunod na ipapakita ko sa inyo ay dahil sa droga. Pero gayon pa man, yan ang isang bagay na napabayaan sa Pilipinas. Ang droga, ang laban sa droga. Dahil nga, pinuna nila ng pinuna, yung kay Pangulong Duterte, kesyo ganito, di ba? Pinuna nila ng pinuna. Panoorin natin ito Chotomate. Okay, Nagdulot ng takot at taberya sa Iloilo International Airport ang lalaki nakipaghabulan sa mga pulis. Pinaputukan. Take note, international. International. Ang weird ayoko sanang sisihin yung mga pulis, pero minsan yung pulis talaga. Hinarang siya doon sa entrance kasi pagdaan dong x-ray, may kutsilyo. Ang hindi ko magets, paano siya nakapasok pa ng airport? Ganun naka-weak ang ating security pagdating sa airport. Airport to Kaya tuloy, hindi tayo nababansagan tayong worst airport Iloilo International Airport. Naku po, Iloilo, parang ang daming kong alam dyan Sa Baril. Nagwala raw ang lalaki nang masita siya dahil sa kanyang dalang kutsilyo. Nasa frontline ng balitang yan si G. Robles. Nakipaghabulan ang lalaking yan sa mga pulis sa loob mismo ng Iloilo International Airport. Kasabay niyan ay ang nagpulasan din dahil sa takot ang iba pang mga pasahero.
Maya-maya, umalingaw-ngaw na ang isang putok ng baril. Pinaputukan na pala ang lalaking hinahabol ng mga pulis. Pero alam mo yung original video, natatawa ako ah. Ang cute talaga ng mga ilunggo. Kasi siya, nagkasaksak mo nun, mayroon ng saksakan. Hindi naman, nakakatawa kasi, natataranta na, pero siya parang ang lambing-lambing pa niya. Aba, may kutsilyo, ano kayang ginagawa ng kutsilyo na yun? Hindi na sinabi niya, pero ang lambing lang nung nagbibideo. Natatawa ako. Sa hero. Maya-maya, umalingaw-ngaw na ang isang putok ng baril. Tapos isa pa nakakatawa sa video na to, yung mga tao dito, sa ibang bansa nagtatakbuhan na yan eh. Sa ibang bansa, pagka may ganyan na takbuhan na yan. Dito, ano nangyayari? Pero pa isa dito, bumunot pa ng cellphone, nag-video. Only in the Philippines talaga eh. May gulo na, para pang relax, lalakad-lakad pa. Sige lang, lakad lang. Hanapin nyo, Pinaputukan na pala. i-video nyo, para mag-trending. Ang lalaking hinahabol ng mga pulis. May bit-bit daw kasi siyang kutsilyo. Ayan na, isa, ayan na, Kwento ayan sa na. News 5 ng isa sa Bumunot mga yun eh. pasaherong nakakita. Naharang na raw ng mga pulis ang lalaki sa security screening pa lang bago makapasok sa boarding area. Nakita ko siya, pinapahinto siya ng isang security officer na kailangan i-check yung bag niya. Nung malapit ako sa boarding gate, nakaupo ako, bigla lang namin narinig yung mga tao nagsitakbuhan. Sinubukan pa raw pakalmahin ng mga pulis ang lalaki pero nagpupumiglas daw ito. Nung medyo nagsisterical siya yun, ginarin na po siya. Tinamaan ng bala sa kanang balikat ang lalaki na biyaheng Cebu. Ayon sa Office for Transportation Security, bigla na lang daw nagwala ang lalaki nang masita ang kanyang kutsilyo. Hindi siya nakalusot. Nasita siya eh. Tinita kasi siya. At nung sinabing may naman, yung bag niya, ayun na, kinuha niya sa loob, nasa loob pa ng tube. Tunnel. Yung tunnel ng x-ray. Kinuha niya yung bag niya at kinuha niya yung kutsilyo at siya nagwala. Sa ngayon, balik normal na ang operasyon sa paliparan. Nagsorry na rin ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa nangyaring aberya. Nagbabalita mula sa frontline. Grabe, no? International ito, ha? So ano na naman ang tingin ng mga ibang bansa sa atin? Pagka ito yung mga, eto pa, isa naman, Japanese, binugbog, tapos dinakawan, tapos talagang grabe. Arestado ang isang lalaki matapos pagnakawan at bugbugin ang isang Japanese national sa Parañaque City. Ang krimen, nahuli kam. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban ng Abante. Umaga noong Sabado nang makuna ng video na ito na pilit nakikipag-agawan ng isang individual sa isang taong nakahiga sa kalsada sa kahabaan ng Cavitex Access Road, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Mapapanood din sa viral video na sabay takbo ang individual matapos makuha ang kanyang bitbit. Sa pag-iikot ng mga tauhan ng Community Environment and Natural Resources Offices o Sentro Parañaque, dito na nakita ang isang taong nakahandusay at naliligo sa sarili niyang dugo. Pinaghahampas at Grabe. pinagnakawan pala ang 62 years old na Japanese national na si Akira Moriyama. Kinilala naman ng suspect na si Ariel Aliso, 49 years old at isang pinya vendor. Noong January 24, 2026, nang pumunta si Mr. Moriyama sa may Petlands, may Parañaque, Las Piñas, Parañaque, Westland natin para mag-sightseeing around 10 a.m. Doon po niya na itong suspect ay sinundan po siya. Grabe, no? Yung purpose lang niya para mag-sightseeing, tignan. Alam mo kasi sa Japan kasi uso yung ganyan eh, yung iikot-ikot ka lang, safety ka, walang sasaksak sa'yo, walang bubugbog sa'yo. Eh, dahil nga napunta siya sa Pilipinas. Alam mo na, nung pinanood ko to, it really breaks my heart. Kasi, sabi ko nga sa inyo, lagi kong binabanggit yan dito sa akin channel. Sobrang ko eh. Nung hindi pa ako nakakapunta ng Japan, ang tingin ko talaga sa Hapon, masamang tao. Kasi yun ang kwento ng mga teacher eh. Pag dumating daw yung mga Japanese noong panahon nila, sa ating mga lolo't lola, di ba? Lalo na yung mga lola natin, may ginawa silang hindi maganda. So ang tingin ko talaga, tapos di ba nauso pa yung Japayuki, ganyan ha. Hanggang unang pagpunta ko doon ko na-realize, ibang-iba ang kinikwento o tinuturo sa eskwelahan tungkol dito sa mga Hapon na ito. Sila ang pinakamagalang na nakita ko. Saan ka nakakita? Natatawid. Pag pinatawid ka, gumaganon pa nagbabaw. Baka sa atin, ipakyu pa eh. Gumaganon, pakyu! Hindi mo ako pinanda! Pakyu ka! Doon hindi eh. Pagka talagang, kunwari, nagkamanayo ka. Pedestrian, biglang titigan yung kaganon yung driver para ibig sabihin daan ka. Oh. Tapos yung pagdumaan mo, minsan gumaganon din yung mga tumatawid. Di ba? Kung meron ng mga gago, yung nandun sa, alam mo na, sa kabukitso. Pero kadalasan naman, karamihan pala, hindi kadalasan, karamihan, magagalang at respectful, sobra ho. Ang babait po ng mga tao na yan. May value silang kinalakihan. Tapos makikita mo, gaganituin sila sa bansa na to, na ang daming natutulungang Pilipino. As a matter of fact,
Ngayon nga, isa yan sa mga mga usapin sa Japan dahil 'di ba, nauubusan sila ng kabataan dahil ayaw mag-asawa, ayaw mag-anak kasi mahirap talaga doon 'di ba? May pag-uusap nga doon na mas mataas ang tax ng single. Oo, totoo to ha. Ngayon pa naman pinag-uusapan pa lang naman 'yan. Pero dahil nga sa sobrang nauubos na sila, yun na yung mga measures na ginagawa ng Japanese government. Anong ibig ko sabihin nito? Dahil doon, oportunidad para sa atin yan. Lalo na yan ang isang bagay na meron tayo. Magmagaling tayo mag-export ng nurse, workers, factory workers, engineers, musicians. Andyan kumpleto tayo Diba? At tayo gustong-gusto nila. Although yung iba, mas mura, yung gumaganon, mas mura yun. Pero ayaw kasi nung iba dahil mabantot. Hindi, walang biro Kahit mga Hapon nababantutan sa mga yun. Kasi may mga nakakausap akong Hapon Kaya mas prefer nila mga Pinoy. Una, marunong mag-English. Matik na marunong mag-English. Magaling mag-aral ng Japanese. Kasi nga, kahit pa paano, yung intonation ng ating lengguwahe, almost the same nila dahil nga nasakop nila tayo nun, di ba? So meron tayong pinagkapareho ng pagbitaw ng salita. Diba? So gustong-gusto nila tayo. Kaya lang yung mga ganito, yung mga pagkakataon na nasisira tayo Alam niyo kung bakit? Walang matinong gagawa ng ganyan. Walang matino nagagawa ng ganyang klaseng krimen. Nakita nyo naman, di ba? Binubugbog. Talagang, basta, panoorin nyo. At kinuha yung bag niya, kung ayaw ibigay yung Mr. Moriyama, si Pamalo, nakikita ng Pamalo yung suspect natin ang pinagpapalos. Sa tulong naman ng backtracking sa pamamagitan ng mga nakakalat na CCTV sa iba't ibang lugar ay agad naaresto ang suspect nung araw din ng krimen. Batay sa kanyang salaysay, nagawa raw niya ang krimen dahil kailangan umano niya ng pambayad sa renta ng bahay. Napilitan lang daw siyang saktan ng biktima dahil ayaw ibigay ang mga gamit. Grabe, Ayon kay NCRP o Chief Police Major General Anthony Aberin, sa paunang investigasyon ay walang grupo na kinabibilangan ang suspect. Pero patuloy niya ang kanilang investigasyon kung may dati ng kinasasangkutan na krimen ng suspect sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Oh my God, we'll be back again.